matuto tayo laging magpasalamat sa Diyos. Sa umaga, pagising, sa pagkain, sa trabaho, sa bukid, kahit saan mo tayo pumunta, bago tayo pumilos, pasalamatan po muna natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin. Habang tumutugtog po dito, 10 seconds, ilan ba 10 seconds? Bumilang tayo ng 10, 10 seconds yun. Ready? Pero ang pagbilang di mabilis. 1, 2, 3, 4, 5 seconds yun. O isa pag ganon. Lahat ay sisigaw ng pasasalamat. Amen ba? Hindi ko alam kung ano na gawin niyo, bahala na kayo. Tumanong kayo, sumigaw kayo. Basta, mag-hallelujah kayo. Para bilang tanda ng pasalamat. Ready? Bibilang ako ng tatlo. Pasabugin natin itong simbahan to. Amen ba? Kasi, alam niyo ba, tumingin muna kayo. Si David, kaya pinagpala si David, ginawang hari, na-bless ni Lord sa kanyang pasalamat. Amen. Eh, sino gustong mapagpala? Kailangan marunong ka magpasalamat. Hindi mo magic sa sugal na kung ano ni sasabihin niyo, mananalo kayo. Ito, sigurado panalo. Amen ba? Ready? 1! Pinakatama! Pinakatama! 2! 3! Ang dapat namin pasalamatan, dapat ka namin purihin sapagkat walang ibang Diyos na katulad mo na nakakapagbigay ng kapayapaan, kagalingan sa lahat ng aming mga dinadaan. Ikaw lamang po ang pwede namin pagtuwalan sapagkat kahit kailan tutupo ang lahat ng pangako niyo sa inyong mga anak. Lord, tinataas po namin sa umaga ito, hindi ka lang magliligtas ng buhay. Amen. May pagagaling ka sa sakit at karamdaman. May aayusin kang pamilya. Hindi po sila uuwi na wala po silang dalang pagpapala na nagmumula sila. Sa iyo na ang pinagkakatiwala ang oras na ito sa pangalan ng aming Panginoon at Pagligtas, our sovereign Lord, Jesus Christ. Lahat po magsabi niya Amen. Salamat. But God demonstrates His own love for us. In this, while we were still yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, ngunit ang Diyos ay pinahayag ang kanyang pag-ibig. Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Alam niyo po yung background niya, umpisahan natin para maintindihan niyo. Amen ba? Sino po ang gustong maunawaan nito? Bakit tayo nandito? Amen ba? Ganito po yan. Para maintindihan niyo, umpisa ko sa simula. Ang langit po, kompleto na. Sabi mo, kompleto na. Wala na dapat tao. Hindi na kailangan ng tao. Ngayon, ang namumuno ng tatlo, si Gabriel, si Miguel, si Lucifer. Tatlo ang basta, tayo nga kayo dito. Tatlo. Basta mo sa kayo tatlo. Tatlo. Ikaw sa una, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Diyos. Sa una nga. Ayan po ang trono ng Diyos. Ayan, trono.
At ito yung mga assistant ng Diyos. Tatlo yan. Si Miguel, si Pastor Pilo. Si Gabriel, at si Lucifer. Si Pastor Michael, si Lucifer. Ginagawa ko si Ayan. Lahat ng maganda nasa CPM nun. Ngayon, yan ang langit. Complete yan, complete. Ang tauhan ni Miguel, 1 trilyon. Ang tauhan ni Gabriel, 1 trilyon. Ang tauhan ni Lucifer, 1 trilyon. So yan ang bumubuo ng langit. Kompleto. Masaya. Ngayon, makinig ha. Hindi nyo alam to. Kaya gusto ko maintindihan nyo, lalo na yung bago. Bakit tayo nandito? Okay? Itong si Gabriel, si Miguel, ang trabaho niya ay siya yung chief of staff. Siya yung hepe. Hepe ng siya kumukontrol ng lahat ng kaguluhan siya. Ha? Warrior. Yeah, warrior. Nakita niyo ba yung pamagandang Niebra? Sinasaksak niya Miguel yung si Satanas? Yun ang trabaho niya. Nakuha niya na. Lahat na nakakuha, shout amen. Ngayon, si Gabriel, sila naman yung mga messenger. Yung nakikita niyong pulubi, diyan na ginagamit para magsalita sa inyo. Yan, messenger. Si Gabriel ang nagsabi kay Maria at saka kay Jose na mga anak na isang lalaki na tatawagin Kristo. Yan, si Gabriel yan. Messenger sila, tagapagatid ng balita. Lahat ng nakakakuha, shout amen. Kukunin nyo to. Alam natin itong text para maintindihan nyo. Itong si Lucifer, ang trabaho niya, katulad ni Malin. Tatalon, sisigaw, iigaw. Ganon. Siya ang tagapanguna ng worship, ng pagsamba, si Lucifer. Ngayon, si Malin, pag tumayo, pag sinabi niya, sasayaw kayo. Pag sinabi niya, tatalon kayo. Pag sinabi niya, uupo kayo. Amen ba? Kaya ang akala ni Lucifer, lahat sumusunod pa sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nagrebelde. Ano ginawa ni Lucifer? Gumawa siya ng sarili niyang kaharian, humiwalay siya sa Diyos. Amen ba? Kaya nagalit si Lord. Ano ginawa ni Lord? Tinapon si Lucifer at yung kanyang mga kampon sa earth. Sabi mo, dito sa earth. Dito sa mundong ito. Kaya gusto mong bumait. Hindi mo magagawa. Sa dami ng demonyo. Hello! O ngayon, nung itinapon niya si Lucifer, dito, napuno ngayon ng kadiliman itong mundo. Dahil ito, si Lucifer, ang kinakanta niya ron, ako'y tapat sa habang buhay. Ano sunod? Ay, mabuhay. Kailanman, pagkat ako ay nabubuhay, awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Yun ang kanta niya. Doon. Ngayon, nung tinapon lang dito sa lupa, iba ang kanta niya. Santo kabayo! Ho, 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 ho! Yun na. My way. Hello! Okay na. Talaga, nakuha niyo. Amen ba? Ngayon, dahil nabakante yung pwesto ron, na yung tigasamba, nabakante. Nung nabakante yun, kailangan may pumalit. Sabihin may pumalit. Ngayon, kaya nalikha ang tao. Kaya sabi mo, kaya ka nalikha. Ang layunin
Hindi ka para magsugal, uminom, tumaya sa wedding, tumaya sa loto, magkaanak roof, bla bla bla. Magbingo. Hello! Katera na. Eh, ano ginawa ni Satanas? Nililibang ang tao. Ba? Gumawa ng cellphone, gumawa ng TV, gumawa ng mall, gumawa ng lahat ng bisyo para malibang ka. Hindi ka pupunta sa evangelism. Para malibang ka. Marami kang pagkaabalahan para mawala isip mo gusto maglilip ka sa'yo. Amen ba? Kaya mga taong wala rito, nasa libangan. Kaulayaw si Satanas. Ba? Ba? Nasa hotel, Ba? swimming pool, resort, Ba? Primavera, Ba? ano yung sa Angeles? Pradera. Madera, Ba? Ang hilis pa. andun lahat sila. Masarap naman. Dito may resort dito eh. Ba? Aloha. Ba? Ba? Maraming ginawa siya para malibang ang tao Papresko pala eh. na Masarap. hindi para malayo tayo sa Diyos. Amen ba? Kaya pansinin niyo, Ba? nilikha tayo. Lahat nilikha na sa salita. Lahat nilikha. Lupa sa salita. Langit sa salita. Bituin sa salita. Puno sa salita. Isda sa salita. Hayop sa salita. Lahat sa salita. Pero ang likhain ka, ang tao, special. Dahil ikaw ang papalit doon sa napakante. Amen ba? Hello? Yun ang purpose ng Diyos, kaya ka nalikha. Hindi para magpayaman, kung ano-ano, magsuot ng mga kwintas na maganda, mga bla bla bla. Hello? Kasi dyan nakapokus ang tao sa mga fame, kasikatan, kayamanan. Yan ang kanilang inuuna. Kaya nga, yung budget natin naubos. Ba? Kawawa tayo. Ang palay 8. Paano walang pambili? Ninakaw lahat nila. Hello? Bakit? Kasi yung isip nila doon nakatuon eh. Hindi sila nakatuon sa pangmaramihan tao na may pangangailangan. Amen ba? Ngayon, dahil kailangan natin may sumamba, lumikha ng tao, ginawa niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Umuwi siya ng lupa, kinorting tao, at nung may korte, Genesis 2:128 Genesis. Hindi natin basahin, kukwento ko na lang para hindi tayo magtagal. Kasi hindi pa ako nagsisimula eh. Introduction pa lang to. Kasi pag sinabi ko yan agad, hindi nyo maintindihan bakit saan galing. Kailangan alam nyo yung pinagmulan. Ewan ba? Bakit siya kailangan magsakripisyo? Sakripisyo yan eh. Ipapalit niya yung buhay niya para sa buhay mo, para kahit ka mamatay, muli kang mabuhay. Kasi mamamatay tayo. Bakit tayo mamamatay? Kwento ko. Ngayon, nalikha na. Nung nakaporma na, tinapatan niya yung bibig niya doon sa ilong. Hiningahan niya ng buhay. Kaya sabihin mo yung hininga mo. Sabihin mo, yung hininga mo. Galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos. Hininga ng Diyos yan. Amen ba? Ngayon, hindi lang hininga inilagay. Nilagyan nga niya ng senses. Sabi mo, senses. Senses. Ano ba yung senses? Pakiramdam. Amen? Para maintindihan niya, kurutin niyo katabi niyo, kurutin niyo yung malakas. Ano sabi? Aray. Meron na ngayong pakiramdam. Dam. Ang pakiramdam,
ay nakalagay sa mata, sa ilong, sa bibig, sa tenga, at dito, pag kinulot mo. Amen ba? Ang tawag diyan, 5 senses. Yan yung kasama nung hininga. Amen ba? Kaya ka ngayon nakakaramdam ng kalungkutan, nakakaramdam ka ng kasiyahan. Yung iba nagpapakamatay pa pag nalulungkot eh. Ano? Kasi may pandama. Bakit ba nilagyan ng pandama? Para makapamili ka ng masama at mabuti. Amen. May pagsala. Kasi alam ng Diyos na kumikilos si Satanas dito. Amen ba? At hindi lang basta kilos. Para siyang leon, umaatungan, naghahanap ng masida. Kaya walang pamilyang buo, lahat wasak. Sa kawalang yan ni Satanas yan. Ayaw makita ng demonyo na buo pamilya mo. Bakit? Tanong nyo, bakit? Kasi ang pamilya, nilikha ng Diyos. Galing sa Diyos. Kaya ang pamilya sa Diyos, banal. Isang magandang halimbawa. Pero anong ginawa ng demonyo? Sinira. Pakinig para malaan yung paano sinira. Di ba nalikha na si Eva saka si Adan? Kompleto na yung sumasamba ron. Regular ang pagsamba. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa... May tinasamba na. Amen ba? May pumunta kayo sa kanas. At yung mga anak, lahat sila sumasamba na. Pero nagbili ng Diyos. Ano bili ng Diyos? Lahat ng nilikha ko, makakain nyo. Huwag lang ang puno ng masama at mabuti. Pag kinain nyo yan, ang sabi ni Lord, mamamatay kayo. Doon po nagsimula ang kamatayan. Amen. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng kamatayan. Kaya lahat tayo ngayon, mamamatay. Sabi mo, meteko. Meteko pa. Ganyan ka. Pampakan yata yun. Ba? Para si Joel Hernandez. Meteko. Nako. Sa pare pala nakuha eh. Mamamatay na. Kumpara Dahil pa doon. Ngayon, dahil kinain nila yung bawal, nagkaroon kayo ng sumpa. Kasi makinig. Doon sa paraiso, wala ka nang kailangang bilhin, lahat libre. Amen. Amen ba? Amen. Dahil huwag mo na kainin yung puno ng masama at mabuti, lahat libre. Mula ulo hanggang paa, libre lahat. Pero anong ginawa ni Eva at ni Adan? Kinain nila yung bawal. Kaya nagkaroon uli ng sumpa. Sabi mo, sumpa. Sumpa. Inalis uli sila noon. Dahil ipinagpalit ni Eva at ni Adan ang kanilang sarili kay Satanas. Kaya nag-rebelde uli si Eva at si Adan. Kaya ang ginawa ng Diyos, itinapon uli ang tao sa earth. Kaya nandito tayo ngayon. Amen ba? Kasama natin ang 1 trillion demonyo. Halo-halo na tayo ngayon dito. Hello? Yung nagkatabi mo, baka demonyo yan. Ayun namin. Wala dito yan. Sa kabilang simbahan yun. Magkita ka pagkabila. Alam mo ba? Amen ba? Napakante na naman yun! Sino papalit doon? Wala nang magsasamba. Kailangan may sumamba. Kaya ano ginawa ng Diyos? Kaya ginawa yung text ninyo. Amen ba? Kailangan may magbayad ng kasalanan natin ginawa. Para tayo ay maligtas at makabalik doon sa paraiso. Amen. Ngayon, nung magkaroon ng sumpa, napakabigat. Ang bukid, sabi niya, para pag-anihan mo,
alagaan mo. Dahil pag hindi mo inalagaan yan, tinig ang aanihin mo. Amen ba? Amen. Sa paraiso, wala tayong gastos. Yung buhat nung sinumpa tayo, mula ngayon, mula ulo hanggang paa, bibilin mo na. Pati kakainin mo. Amen. Sabihin mo, sa katabi mo, kaya kailangan mo magtrabaho. Kaya kailangan magtrabaho. Kasi may sumpa. Kasi may sumpa. Para ka kumain, magbihis, uminom, magdamit, magpamada, magsapatos, Pamata. kailangan mo tustusan ngayon yan. Eh kung yung mga anak mo, mahilig pa sa Levi's at saka sa Nike, Mahal. yari ka. Pen shop. Ha? Pen shop. Pensa. Busin. Hello! Gasumpa na. So, babae, mahihirapan ka na sa iyong panganganak. Meron ba na anak na masarap? Ay, mami, ang sarap mga anak! Meron ba gano'n? Sinusumpa nila. Naku, Pedro, sumpay niya kita! Ano? Ba? Meron ba? Amen. Ngayon, kaya nagawa yan. Kailangan may magbayad. Sabi mo magbayad. Magbayad. Magsakripisyo Sakripisyo. para ipalit yung buhay niya. Amen ba? Amen. Bakit niya kailangan bayaran? Dahil tayo lahat na narito sa earth ay Sala. sala. Sabi mo, walang mabuti. Walang mabuti. Wala kahit Isa. isa. Amen. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kaya tayo namamatay dahil sa kasalanan. Ang kamatayan dito, hindi mo yung nakapasakay sa kabaong. Ang sinasabing kamatayan dito, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang trabaho, hindi mo na pag-aaral ang anak mo, hindi mo na ayos ang pamilya mo. Ang tawag ng Diyos dyan ay patay. Parusa. Amen ba? Amen. Hello! Amen. Ang sabi ng Diyos, ang anak mo, pagka hindi mo na pag-aral, ang tawag sa iyo ay, ano? Kriminal. Bakit kriminal? Ikaw ang pumapatay sa mga anak Thank mo. you very much. Dahil hindi mo na pag-aaral. Hello? Pag sinabi ko hello, sasagot ka, hi. Hello? Hi. Ayun. Sabi ko na sa inyo, ang tahimik po, cemeteryo. Bawal tahimik dito. Amen ba? Laging maingay. Huwag lang maingay sa katabi. Sa pagsagot. Ha? Pabukas. Pabukas. Asa na yung kape natin? Sarahin na yung kape. Napakasarap ng magpinyo. May mensahe na ako. Nakuha niyo na yung dainan. Lahat ng nakaunawa, wag sumigaw ng amen. Amen. Sabihin mo, kaya ka nalikha para sumamba. Para sumamba. Sa langit, wala nang preaching. Puro pagsamba. Puro pag-awit. Amen ba? Puro pagpupuri. Alam niyo yung mga anghel, may pagpapilon. Wala silang ginagawa kundi pako. Nakari po, sumasamba lahat sila. Yung 2 trilyon, yung kay Miguel at kay Gabriel. Ang nawawala ngayon, yung pwesto ni Lucifer. Pansinin nyo, lahat ng religion at tawag, pagsamba. Lahat. Katolik, sisimba. Jehovah, sasamba. Muslim, sasamba. Born again, sasamba. Lahat sasamba. Ang English ng samba is worship. Amen. Lahat ay sasamba. Amen. Amen ba? Amen. Hello? Amen.
Eh, hindi ko alam ng tao yan. Ang alam lang ng tao, kumain, matulog. Kumain, matulog. Bisyo. Kumain, matulog. Ganun na yung mga kabataan. Basketball, uuwi, gutom. Manda ka kaldero. Ha? Maghahanap pa ng ulam yan. Hello? Hello? Gutom niya eh. Alam niyo ba, Gutom pa ang niya. ginamit ng Diyos sa Biblia, puro kabataan. Amen. Mga kabataan. Si John the Beloved, 12 lang. Siya ang pinamalahan ni Kristo para ibalita yung darating na panahon. Yung future. Yung mangyayari sa hinaharap. Kaya John the Beloved niya, kinuwento. Ang ginawa naman ni John the Beloved, isinulat niya. Kaya ba tinawag na pahayag, revelation. Amen ba? Amen. Hello? Yung tatlong bata na tapat sa Diyos, si Shadrach, Meshach, Abednego, bata din yun. Nasa 15 lang. Hello? Amen. Ang sabi ng hari, gumawa na ribulto yung hari. Sabi niya, sumamba kayo lahat sa ribulto. Ang hindi sasamba dyan, ihahagis doon sa pugon na mainit. Lahat sumamba. Yung tatlong batang to, hindi sumamba. Sabi ng hari, dahil hindi kayo sumamba, tumawag siya ng sundalo. 5, hagis niya sa pugon. Hinagis! Alam niya yung naghagis, namatay sa init. Hello? Pero yung tatlong kabataan na batapat na nasa loob ng pugon, hindi na sila tatlo, naging 4. Amen. Bakit? Sama si Jesus. Matapat eh. Dahil ang matapat, sinasabahan ng Diyos. Amen. Yung pang-apat na nandun, si Yesu Cristo, hindi na sunog. Amen. Kaya may kanta, bumaan man ako sa apoy. Ano? Di ako. Di ako masusunod. Sama natin ang Diyos. Amen. So, alam mo, sabihin ko sa kapatid mo, alam mo kapatid, Alam mo kapatid, pag naligtas ka, pag naligtas ka, hindi ka na masusunod. hindi ka na masusunod. Hindi ka na tatanggapin sa impyerno. Hindi ka natatanggap sa inyo. Sa langit ka na eh. Ligtas ka na eh. Amen ba? Amen. Yan po ang kapangyarihan ng evangelism. Ito po yung gustong mangyari ng mga leaders nyo. Nang hanggang marikit, magkaroon din ng kaligtasan. Kasi baka naman tayo niloko ng mga pare. Saka ng mga Hapon, Amerikano. Inalipin lang tayo muna yan. Napasan nyo naman, di ba? Yung matino natin pinatay nila. Si Rizal, napakatino. Lahat pinapatay nila, si Luna. Lahat ng bayan namin yun. Kasi lumalaban sa katwiran. Alam nila ito totoo. Amen. Ay para hindi ka kumontra, patay ka na lang. Ganun. At ang namatay na Pilipino, noong panahon ng Kastila, milyon. Kasi ang ginawa nila, yung mga lalaki, pinagagawa nila ng mga simbahan. Kaya malalaking simbahan noong unang panahon. Kasi lahat ng Pinoy na lalaki, ang tawag nila, alipin. Sila yung pinagawa ng kumbento. Yung mga babae naman tagaluto. Ngayon, pagka hindi ka na mahina ka na, yung pintuan na yun, nilagyan nila ng tulis. Itatayo ka doon, itutulak yung pinto, patay ka na. Basta mahina ka na.
Kaya ang namatay na lalaki noon, milyon. Panoorin niyo sa YouTube yung position para maintindihan mo. Hello? Hello? Sabi ng Diyos, the truth shall set us free. Ang katotohanan ng daw ang makakapagpalaya sa atin. Eh ngayon, namana natin yan. Kaya dami nating namana. Merong patay, nakatali sa ulo, may tali sa bewa. Yung iba, nagpapadila pa sa tiyan ng bata. Basta merong usog, hindi mausog ang anak nyo, ang sasabihin nyo lang, in Jesus' name. Basta may lalapit na ibang tao, in Jesus' name. Hindi yan mausog. Bakit? Sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod at magsasabi, siya ang tunay na Diyos. Ang isang diga sa inyong anak, isang masamang espiritong sumasabi. Kaya pag nakasampung diga, 10 espiritu. Pag naka-50 espiritu yan, maluloko yun. Kasi yun ang tendency ng bad spirit. Maggagawa ng ibang pagkatao mo sasakay siya. Hindi na ikaw yung mabuhay, siya na. Tandaan nyo, nakakalipat yan. Di ba nung nabubuhay si Kristo, yung mga nakita niya mga masamang espiritu, hindi matagalan ng tao. Ano ginawa ng tao? Sabi niya, Panginoon, hirap na po ako sa dami ng masamang espiritu nakasakay sa akin. Pwede po ba alisin niyo? Sabi ni Kristo, saan mo gusto kong pupuntahin? Yun po sa mga baboy. Pinalipat ni Kristo doon sa mga baboy. Yung masamang espiritu. Alam niyo yung baboy? Ayaw Nung din. lumipat sa kanila, Ayaw din. hindi rin nakatagal eh. Nagpatiwala sila sa bangin. Naroon ako sa tao pupunta yan. Amen ba? Tingnan mo yung katat mo, baka may sapi yan. Hello? Ang madaling magalit, Malaya na, malaya ang na. nagmumura, ang madaling magselot, may sapi yan. Yung laging may hinala, maraming espiritu yan. Hello? Bali, palayasin mo, ano sasabihin mo? Masamang espiritu, lumayas ka sa katawan niya, in Jesus' name. Itino yung bahay niyo. Ganun, nung may anak kayo pasaway, gaganunin niyo lagi. Huwag niyo lang Lipat ka sa parinig. baboy. Gaganunin niyo lang. Pagkalukulo yung anak niyo, masamang espiritu, labas! In Jesus' name. Lagi niyo magdeklaraan na ganyan. Jesus name. Hindi yung pagka ginigising mo yung anak mo, gumising ka na! Bubusan ka na ng tubig! Baka ganun ang gising niyo. Walang lang milyon. Pag-gising, oy, magiging Pangulo ng Pilipinas, bako na. Ganon! Magiging gobernador ng Lalawi ka na, oy, gising na. Ganon! Hindi, bubusan mo ng tubig. Hello! Yung iba kaya hindi minamahal yung magulang kasi hindi nire-respeto yung bata. Kaya kailangan natin yan. Amen ba? Ano ba ang kondisyon ng tao ngayon? Dahil nagkasala tayo ngayon, ang kondisyon, point 1, the condition of a man. Ang kondisyon natin. Ano sa Tagalog yung kondisyon? Kondisyon din, no? Kalagayan. Dahil napunta tayo dito ngayon, dahil nagkasala tayong lahat. At ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kaya ngayon, wala tayong accepted, lahat tayo mamamatay. Pero, ngayon, but God. Amen ba? Amen. Ngunit ang Diyos. Amen? Ngunit, Ngayon, ang Diyos nagbigay sa atin ngayon ng concern. Dahil ayaw ng Diyos na tayong lahat ay mapahama. Amen ba? At tinatawag na kapamangan dito rin sinabi ni Pastor.
Sa impyerno yun. Amen ba? Dahil ang hindi tatanggap sa nagsakripisyo ay doon pupunta. Pero ang tatanggap sa nagsakripisyo, doon ang punta sa langit. Sa ikalawang buhay. Amen ba? Kaya ito, temporary lang tayo rito. Sabi mo sa katan mo, hanggang 80 ka lang. Pag lumagpas ka na 80, bonus yan. May 80 na ba rito? Taas ang kamay. 83? 87 daw po. 87? Bonus na. Sana abutan pa kita. Pag, O, diba? 87. Bonus yun. Matala ka ngayon. pag hindi pa sa... Yung mga kabataan na yan, 50 lang yan. Oh, di Kasi na. malakas sa magic sarap yan. Sa coke. Saka sa coke. Ha? Coke. Lalo na sa ko. 45. Kape. Kape. Yung iba di umaabot ng 30. Malakas sa kape, 88. Kaya pala. Lumagpas. Sabi mo, ang kondisyon ng tao, Kondisyon ng tao. makasalanan. Kasalanan. Hindi tayo nararapat sa Diyos dahil nagkasalan tayo lang. At wasak ang buhay ng tao. Malungkot dahil hindi nila nalalaman ang katotohanan. Salamat sa Diyos sa mga baguhan na nagpunta ngayon dito. Maiintindihan ang katotohanan. Amen ba? Di ba, ang sarap, masaya ang pamilya? Sabi kayo sa akin, paano sasaya yung pamilya mo? Hindi mo niyayakap ang tatay mo. Hindi mo inangalikan ang tatay mo. Hindi mo man lang sinasabihin ng I love you, darling. Kaya ano gagawin ng tatay mo? Dahil hindi mo minahal, lalabas yan. Hahanap ng inuman. Naakala niya, yun ang nagmamahal sa kanya. Magiging masisira yung buhay nyo. O yung nanay nyo, amoy suka, hindi nyo mayakap. Ano ba naman nanay yan? Ang baho-baho mo? O, bilang respeto, kahit alam nyo ba't amoy suka yung nanay nyo? Sabi kayo, ang ginagawa ng nanay mo, pag-gising, magluluto. Pagkaluto, maglalaba. Pagkalaba, magluluto ulit. Pagkaluto ulit, magsisilong ng damit, paplansahin. Pagka-plansa, magluluto ulit. Ha? Pagkatapos nun, pagkatrabaho, mag-iinis ng bahay, bla bla bla. Ayusin lahat ang gamit nyo. Matulog yan, alas 10. Darating si Mister, kakalabitin pa. Kinakalapit lang pala. Sobrang pagod yan. Kaya nga nilagyan sila ng Women's Day. Dahil kinikilala yung kahirapan nila. Sabihin mo sa katan mo, mahalin mo naman. Kahit na pisong 20, hindi mo, nay, namimiss kita eh. O, saka mo halika kahit na miswa. Di naman nakakamatay yung miswa. Ha? Kakailo lang daw. Hindi, masaya family. Alam nyo, ang gagawin ng demonyo, iimputan ka ng mga galit, buo. Ano? Sasabihin ng demonyo sa'yo, huwag mo halikan natin mo, sama amin niya. Ano? Demonyo yun! Amen ba? Kaya dahan tayo pagkasama. At ang hantungan niya, kamatayan. Kamatayan. Wasak ang pamilya, patay. Walang trabaho, patay. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral, patay. Wala kang patay. May sakit ka, patay.
Wala kang lupa, patay. Daming patay. Hello! Sino gusto mo buhaya? Isa lang ang susi. Yung nagsakripisyo, pinalanin mo. Amen ba? Tetry, no? Kaya ipalit mo. Lagyan mo ng bagong laman ng puso mo. Paano mo lalagyan ng bagong laman ng puso mo? Ano sabi sa salita ng Diyos? Sino man manalig manampalataya sa Kanya, bibigyan niya karapatang maging anak ng Diyos. O, pag tinanggap mo siya, nanalig ka, hindi ka na anak ng demonyo, magiging anak ka na ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng trade. Amen ba? Kung tatanggapin mo siya. Sino ang tumanggap sa Diyos? O, para hindi ka mapahama. Amen ba? Amen. Alam nyo, makinig kayo. Wala akong nakitang tapat sa Diyos na naghirap. Example, si Pastor Asali, sobrang hirap po niyan. Daming utang. Kaya nga nag-American eh. Pero dahil tapat siya sa Diyos, ibinangon siya ng Diyos. Amen. Dahil lahat ng utang, nakakapamigay pa. Amen mo ba? Natutuwa sa kanya eh. Pag may youth gathering, ano ang youth nyo? Pagka may meeting, ano ang pastor nyo? Kahit malayo. Bakit? Kasi tinanggap niya yung nagsakripisyo. Napalit na yung laban ng puso niya. Amen ba? Eh dahil kung hindi pa napalit ng puso nun, hindi niya ipinalit si Kristo, hindi niya kaya gawin niya. Ha? Hello! Yung mga pastor na yan, hindi na maghihirap yan. May kwento nga sa pastor, di ba? Yung daw kalabaw, paano kalabaw? Dapat doon. Ayaw tumakbo? Ayaw tumakbo? Ayaw mo po, ayaw mo po. Ha? Ayaw mo. Ayaw mo. Lahat ng nakausap sa kalabaw, hindi nila napaiyak yung kalabaw. Dahil lumapit yung pastor, kinuwento yung buhay niya. Umiyak yung kalabaw. Naiyak yung pala. Ano ba? Hindi ko lang siya kwento. Ngayon, pinatatakbo ba yung kalabaw? Pinatatakbo. Eh lahat Tayo. lahat nagsabi na, tumakbo ka, takbo. Tayo. Sa kabila sa kalabaw, ayaw tumakbo. Lumapit yung pastor. Pag hindi ka tumakbo, gagawin kitang pastor. Tumakbo! Alam niyo ba tumakbo? Kasi nung una naiyak siya. Eh ngayon gagawin po siya pastor eh. Kaya niya lumaya. Hindi niyo nakuha. Amen ba? Neighborhood pala. Alam niyo yung pastor. Tinanggap nila sa sakripisyo ng Diyos. Kaya nagkaroon ng pagpapalit ng kanilang buhay. Alam niyo ito si Reverend Michael, basta bulero to. Laging may baril sa bewang to. At siga-siga din sa kanila, dati. Si Pastor Pilo, ang hawak dati itong masinggan. Yung sa benevolence. Ano ba yung sa benevolence? Si Ekleo. Yung dati yun. Eh dahil pinalit na yung buhay na kay Kristo, nagbago na. Amen ba? Si Pastor Mac, siya ang pusher sa San Miguel. Siya ang taga-benta ng Viagra. Viagra pala. Lahat ng matanda, sabi niya. Dati nga yun. amen ba? Dahil tinanggap yung sakripisyo. Siyempre, amen ba? Ano ba yung pag-trade? Diba? I-demonstrate ni Lord yung pag-ibig.
Bakit ba i-demonstrate? Para ikaw na mamamatay ay magkaroon muli ng buhay. Ikaw na dapat mapunta sa kapahamakan, hindi ka na mapahamak, kundi magkaroon ka ng kasaganan. Amen ba? Kaya yun, pinakita niya yun. Wala akong ibang pag-ibig na magpapakita ng ganito kundi ang Diyos mo. Sabihin mo, ang tao, mabibigo ka. Pwede sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, ayaw na. Pagtaguo ka na yan. Amen ba? Pero ang Diyos, sarili niyang buhay, ang ibinayad sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen ba? Amen. Kailangan niyang mamatay para tayo ay muli mabuhay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, binawi na yun sa pamamagitan ng pag-demonstrate niya ng kanyang pag-ibig. Pumungay sa akin. Kaya niyo ba na ang anak niyo ipako sa krus? Kaya walang ibang makakagawa ng demonstrasyon ito kundi ang Diyos. Bakit kailangan niyang mamatay? Dahil sa pag-ibig niya sa tao. Bakit ba mahal tayo ng Diyos? Sabihin mo, kaya ka mahal ng Diyos. Nilikha ka sa wangis niya. Kaya ang itsura mo, mukhang Diyos. Sabihin mo, mukha kang Diyos. Kaya kahit mukha kang unggoy. Ano? Meron bang nanalamin pangit? Magsabi kayo ng tapat. May nanalamin ba pangit? Oo. Sabihin mo, unique ka, unique. Iba-ibang mukha natin, pero walang magkakatulad. Bakit? Kasi ang Diyos walang katulad. Amen. Amen ba? Ano kaya? Yung ilong mo nilagay sa bato. Yung bibig sa puwet. Ano kaya itsura natin? Hello? Hello? Kaya napakahalaga niyang demonstration niya ng love. Yung pagbibigay niya ng pag-ibig sa tao. Yung concern niya sa atin. Ano yung concern niya? Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya ngayon, ang layunin ng evangelism nito, maipalit ka, mapalitan ang puso mo ng galing sa Diyos. Upang ikaw, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala. Huwag kayong lalabas dito na hindi nyo tatanggapin si Kristo. Kasi, ang desisyon napakahalaga. Hindi mo alam kung anong mangyari bukas. Merong natutulog, hindi na nagising. Merong naglalakad kasi sa sagasaan. Kailangan bago ka lumabas sa lugar nito, i-secure mo ang sarili mo. Huwag nyo lang tatanggihan ang pag-iibig na binibigay ng Diyos sa oras na ito. Amen ba? O bakit tayo iniibig? Dahil sa ating mga kasalanan. Ano yung kasalanan? Tingnan mo yung katabi mo, hindi na amin yan. Naging tatlo nga eh. Hello? Pero madalas sa kubeta yan. Nag-iisa. Hello? Sabihin mo, may bayad yun. Pero mo, Siyempre, nagsasiyar. Isiyar. tumigay sa akin. Pag nag-iisa ka, mas malapit ka sa kapahamakan. Kaya, huwag niyong piliing mag-isa. Hindi pwede na wala kayong kaibigan. Amen ba? Amen. Prone kayo sa kasalanan basta nag-iisa. Kasi doon sa pag-iisa mo,
sisingit ang demonyo. Bubulungan ka ng hindi maganda. Kaya nakakagawa ka ng mali. Hello? Kagabi nanonood ako ng video eh. Video. Yung madre, dalawa yung sakristan, ginawa niyang boyfriend parehas. Nagselos yung isa, pinatay niya yung isang kariban niya. Kaya sila nagsama, yung madre. Kaya, alam niyo yung nangyari? Dahil sa kanilang pag-isa, makakapasok yung kamunduhan, kasalanan. Kasi, pag madre ka, ang tawag sila sa madre eh. Monge, nakakulong lang. Mongha. Visa. Sa kanyang pag-isa, nalungkot siya. Ang napag-iskipahan niya ay sa Kristan. Ha? Hello? So, ang kasalanan natin, yung kondisyon ng tao, hindi talaga maganda. At, yun sa akin na ako. Ano yung unang puntos? Ang kondisyon ng tao. Sabi mo, kondisyon. Hindi tayo marapat-dapat. Pero pag tinanggap ko siya, magkakaroon ka ng karapatan sa kanya. Pwede kanyang tawagin anak at pwede mo na siyang tawagin ama. Amen ba? Dahil pinagpalit mo na yung sakripisyo ni Kristo. Hanggang di mo ito tinatanggap to, hindi ito mangyayari sa buhay mo. Amen ba? Ano tayo? Yung character of God's love. Ano ba yung mga character ng Diyos? Ang characteristic po ng Diyos, hindi na humingi ng kondisyon. Amen ba? Amen. Sabihin kayo, hindi na titignan ng Diyos yung mga nakaraang ginawa mong kasalanan. Ang titignan na lang ng Diyos yung pangkasalukuyan. Amen ba? Ganun po ang karakter ng Diyos, ugali ng Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, tinanggap mo siya, lahat ng kasalanan ginawa natin, aalimutan niya na. At ang gagawin niya sa ano? Gagawin ka na niya isang bagong nilalang. Wala na yung dati, magiging isa ka ng bago. Amen! Yun po yung karakter ng Diyos. Hindi na katulad ng tao. Alam niyo yung tao, pag nangutang ka, may kondisyon. Patubuan mo. O, ha? Hello? Porsyento. Ganun ang tao. Manghiram ka ng bigas. Isang linggo lang, ha? May kondisyon. Amen ba? Pero sa Diyos, wala akong kondisyon. Bakit? Kasi pag lumapit ka at nanalig, babayaran niya yung nakaraang kasalanan mo. Hindi na niya kikilalanin yun. Amen ba? Yun ang pinakamaganda. Amen! Wala akong ugaling ganito. Isa lang. Bakit niya nagagawa ito? Dahil sa kanyang pag-ibig sa ating mga tao. Amen ba? Alam niyo ba, ayaw naman ng Diyos naman na tao ay mapahamak eh. O maghirap, magkasakit. Kaya lang mo tayo nagkakaganon. Kasi nga, hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Kanya. Marami tayong ginagawa na ayaw ng Diyos. Hindi tayo nagpapasalamat sa pagkain. Hindi tayo nagpapasalamat pag-isip sa umaga na hindi natin
tinuturuan ng mabuting asal yung anak namin. Hindi natin minamahal yung magulang namin. Alam niyo ba, kung walang magulang, wala ka naman. Hello? Amen. Kahit anong sama niyan, magulang mo pa rin yun. Amen ba? Kaya lang nawasak ng buhay mo dahil sa iyo. Hindi mo kasi pinakita yung pag-ibig. Kaya sa iba humana. Kaya may mga bakla sa tomboy. Alam niyo yung bakla? Ba't dumadami? Wala namang nanay sa katanay. Hello? Kasi hindi nakakakita ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Kaya ang ginagawa, lalabas. Mababarnada sa tomboy, sa bakla, magiging bakla na rin. Di ba sabi ng kasabihan, kung sino ang magiging kasama mo, magiging ganoon ka. O kaya, kahit walang nanay at tatay, dumadami. Hello! Sa kapabayaan nyo, hindi nyo kasi pinakita ng pagmamahal. Eh, lalo na, kung medyo babalik-balik yung anak mo, gusto ko maging anak ka! Hindi ka pa na kita! Nalagay mo ako. Hindi nyo may tweet sa gano'n pag-ibig. Amen? Hello? Didemonstrate na nga nilo paano yung pag-ibig. Amen ba? Kagayahin na lang natin pagka nandun na tayo sa Kanya. Amen! Yun. Yung kondisyon. Ano sunod? Anong kondisyon naman ng ating mga puso? Sabihin sa tabi, anong kondisyon ng puso mo? Tumingin. Ngayon, ang puso ng tao parang pizza pie. Sabi ko, pizza pie. Hati-hati. Lalo na yung kabataan. Ang kabataan, isang boyfriend, pangalawang boyfriend, pangatlong boyfriend. Bisyo, pag-aaral, magulang, pamilya. Hati-hati. Pero doon sa dami ng hati, hindi na kasama si Lord. Tingnan mo na tabi mo. Kumusta ang puso mo? Ang kondisyon ng puso mo? Nakasama ba sa hiwa si Lord? Para walang tao. Tahimik ka naman. Ha? Ngayon, ang gusto ng Lord, buo ang puso natin. Huwag kang lalabas dito na hindi buo puso. Ang inagay mo lang dyan, si Kristo. Kahit ka mamatay, muli kang bubuhayin lahat ng namatay sa iyo. Makakapag-negosyo ka, makakapag-trabaho ka, magkaka-business ka, bubuo pamilya mo, maayos ang diskarte mo, aani ka ng malaki. Amen! Kasi buo ka na. Amen ba? Sabihin mo, magkakasasakyan ka. Amen! Magkakabahay ka. Amen! Di ba ang sarap pag buong puso? Amen ba? Amen! Wala akong nakitang naging tapat sa Diyos na pinabayaan mo nila. Amen! Maniwala po kayo. Si Pastora, sobrang hirap nito. At alam niyo ba ba't mahirap ito? Kasi siya ang tagapaglingkod sa mga ribulto sa aming bayan. Tigapasan siya ng ribulto. Ang kasama, Taga-BS. tigabiis na ribulto. Lahat ginawa niya sa ribulto, akala niya yung ang tama. Pero nung tinanggap na si Kristo, mula sa paghihirap na yun, ibulangon siya. Ngayon, may sasakyan, may lote, may bahay, bla bla bla. May Ha? business. May business. May pulis. Pulis. May pulis pa. May abroad pa. Hello! Bakit?
Matapat eh. Tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos. Ba, nakalimutan ko lang. Si Joy, ganun din. Wala nang pambayad ng bahay, nagbabahay. Si Pastor Pilo, dati alipin ni Ekleo. Sa ano, ngayon may asiyento sa Doña Trinidad. Tataka na eh. Pag napunta kayo doon, magugulat kayo. Laki. Kasi, Laki ng bundok mo doon. ano ba? Paniwala ko kayo sa alam niyo, nung una ako dito, ang mga bata doon, si Malin, yung mga una dyan, si... Wala na, si Balin lang ang natira. Si Michelle. Michelle, si Marks, si Eva, Angel, April, mga urugin pa eh. Pinagsagaan ko sila ng araw dito. Eh, dahil sa kanilang lima, ngayon marami na kayo. Amen ba? Natulunggap sa Diyos. Nawa po, maging hamon sa inyo at challenge. Huwag din kayong papayag ng mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, kapamilya, ay hindi maligtas. Wala nang pubayan ang pag-iimbita, imbitahan nyo sila. Para ka makaranas din po ng evangelism na ganito. Dahil maawa po kayo sa kanila. Mapapahamak po sila. Pag hindi nila tinanggap si Lord, Panginoon, at tagapagligtas na kanilang. Gusto po namin maikondisyon ang bawat puso ng tao. Hindi po dapat hati-hati. Hindi po dapat hati. Sabi mo, hindi dapat hati puso. Dapat kasi puso. Ibigay mo ng kumpleto sa Diyos. Kasi sa Kanya naman naggagaling ng buhay. Amen. Sa Kanya nang gagaling ng pagpapala. Sa Kanya nang gagaling ng kagalingan. Wala ka nang hanapin pa. Ang pag-ibig ng Diyos ay iba. Amen. Amen po ba? Amen. Gusto ng Lord, lalabas ka rito, kondisyon na ang puso. Amen. Maniwala po rin. Lahat po na nagpakondisyon ng kanilang mga puso, pinagpala. Yes! Amen? Amen. Oh. Ano ba sumunod? Christ's death is transforming. Ang kamatayan ng Panginoon lang ang pwedeng magpabago sa atin. Amen ba? Kailangan niyang mamatay. Alam niyo, Diyos niya eh. Hindi naman sa dapat mamatay eh. Kasi Diyos niya eh. Pero bakit kailangan niyang mamatay? Para ipakita sa ate na ang tao kahit mamatay, muling Mabubuhay. pinakita niya na totoo. Dahil si Kristo, nung nasa lupa, ay nasaan yung tao, wala sa saan yung truth. Kaya nga, namatay siya ng regular na kamatayan parang tao. Amen ba? Ngayon, tinanggap niya lahat yung sakit na yun para ibalik yung buhay niya sa buhay natin. Dahil tayo kailangang mamatay. At dahil tayo mamamatay, gusto ni Lord doon sa cross, ipabalik yung buhay niya para kahit ka mamatay, muli kang mabubuhay. Yun po ibig sabihin ng transforming. Amen ba? Amen. Walang mga agawa niya, siya lang. Wala. Marami na akong inakon. Kaya niyo ba magpupango anak niyo? Sa krus, kaya niyo pahampas. Duran, bugbugin, papasalin ng krus. Baglakad na ang 5 kilometro, pasang krus. Wala akong mga agawa.
Hahagutin. Oo, para sa atin. Ginawa niyo yun para i-transform kayo. Amen ba? Yun na ang makakapagpabago sa atin. At makakapagbuo ng puso natin. Amen. Amen ba? Amen. Ano pang panglima? Our heart needs surrender. Ngayon, ito po yung hamon. Kung gusto mong buuin muli ang puso mo, kung gusto mong matanggap yung sakripisyo ng Diyos sa krus, ala tayong ibang gagawin, kundi isurrender natin ng buo ang puso natin sa Diyos. Amen. Alam ko po ito yung pinakamahirap. Dahil napakahalaga ho dito ang desisyon. Tumigay sa amin. Ang desisyon po ay napakahalaga. Dahil pag nagkamali ka ng desisyon, mapapapahama po tayo. Halimbawa, may pera kang 1,000,000. Ano ba gagawin natin? Itaya na lang natin sa wedding. Maling desisyon. Amen ba? Okay, itawid natin. Honey, dalawa tayo. Masaya tayo. Kasi po ang halaga ng desisyon. Pero ang desisyon po natin, honey, itabi natin ang pera. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Yang lalago yan. Amen ba? Kasi pag binako mo, tumutubo. May kung 2%, yung 100,000 mo, may 20 ka sa loob ng isang buwan. O sa isang taon, may 140,000 na. Tubo. Hello? Kasi tumama ang desisyon ng puso mo. Amen ba? Yun po yung hamon sa atin ngayon. Ngayon, kung handa mong isurrender ang sarili mo, isa lang dapat mo gawin. Ipalit mo yung buhay mo sa buhay na napako sa cross para mapunta sa iyo. At magagawa mo yan sa maiksing panalangin mo. Amen ba? Nako, maniwala po kayo. The cost of our redemption. Ang bayad ko sa pagliligtas sa atin ng Diyos ay napaka-importante. Amen ba? Dahil kaya importante, ibinayad niya yung buhay niya para sa ating mga kasalanan na mamamatay ay muling buhayin. Amen? Ngayon, pag tinanggap mo siya, Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, itatransform ka na, aalisin yung kasalanan mo, lilinisin ka, bubuuin muli yung puso mo, at may kakaroon ka ng karapatang tawagin siyang Ama, at ngayon, pwede kayo na niyang tawagin, anak. Yun po yung transforming. Amen? Necessary, mapakalaga. Huwag po kayo pupuwi na hindi kayo tatanggapin ang Panginoon Jesus. Amen? Yung may bayad po ang pagtubo sa atin. Anong bayad? Pagkapao niya sa krus. Kailangan niyang mamatay para ipakita sa atin na kahit siya mamatay, ay muling mabubuhay. Para may example. Kasi yung tao, hindi naniniwala pag walang nakikita. Pinakita niya na kahit siya namatay, ipinakita niya na muli siyang nabuhay. Nagpakita siya sa mga alagad at pinakita niya sa mga alagad na aakyat na siya sa langit, babalik na siya sa kanyang trono. Hindi patay, kundi buhay. Amen? Sige po, tayo tumayo na. Alam ko, marami sa inyo gutom na. Ay, dahil pinatayo niyo ako.
11:45. 15 minutos pala eh. Pa, important pa kita rin sa namin. Wala pang uli. Wala. Ah, Bata pa. ikaw tapat sa mo doon. Aba, galing mo nga natin, nakasulat yung mga. Ha? Galing. Bago, bago. Ha? Bago. Sino po natuto sa NM? Hey! Ano? Natuto ka ba? Nais ko pong lahat yung Natuto may ka ba? nakarating. Natuto ka ba? Kung gusto niyo pong magdesisyon, natanggapin Mamaya, na po tatanungin ang bilang tagapagligtas ng libo. Inaanyahan ko po kayong lumapit sa akin. Huwag po kayo mahiya. Pakitulog lang yan ba?